panahon na yun. Out loud. Hindi sa akin kasi. Hello mga kapitbahay! Magandang araw! Hello! Uy, grabe, pang ano na natin to. 10 episode na natin. Ay, na ba? Yes! Ay, talaga. Sir Ivy. So kasi naman namin doon klaseng setup na upuan, ganyan. Pero pili ko table. nalilito sila kung pang ilang episode ba dapat present ang kasama natin. Oo. Kasi ano, pero mahalaga kung 10 episode na natin. Yes, oo. And very grateful tayo dito sa itinakbo ng 10 taon. Sa mga episode. Sa mga episode ng linggo. bala. Oo. Ibig Ng sabihin. yes, ng 10 linggo. So very grateful tayo. Kahit na, no, hindi po ganun taas pa yung hinahabol nating target, no, Yes. sa ating mga views. Pero we thank everyone continuously watching our channel. Maraming salamat sa katinig at suporta. At pagsama sa amin, lalo na sa sumasama sa mga pag-launch. Oo, nakikisali sa Friday, ano. kami Keyboard live. Oo. And share sa aming mga reels sa Mm. Facebook at sa YouTube. O, teka, ano pag-uusapan natin ngayon? Tamang-tama kasi 'di ba, parang thankful tayo dahil 10 years ago, 10 episodes na tayo. Ba talaga Pero just lang yun, Dennis. Yes, oo. No, dahil so dapat may week sa retire. Oo nga. Ay, oo nga, kaya alam ko kulang kasi tayo. Mas maganda ka. Eh kasi awal naman daw Oo. hindi participate. Okay. At saka parte siya ng ng 10 Yung journey, linggo. yeah, Oo. Oo, ilang episodes din niya. Oo. Naniningil naman ng ano to eh, TF eh. So dahil yun nga, dahil nakaabot na tayo ng 2-digit weeks natin. Yes. So grateful tayo dyan. So pag-usapan natin yung gratefulness. Okay. Diba? So yung gratitude. Pareho ba yun? Parang Sa hindi spelling parang magkaiba, magkaiba. siya. Oo. Pero siguro by yung essence Thankful, ay yes. pagkapareho. No? At yun yung pagiging thankful. So syempre thankful tayo kasi 10 weeks na Yes. tayo. Hmm. Mm-mm. So kayo, ano ang thankful kayo ngayon? Gusto kong palitan yung sinabi ko nung mga nakaraan na hindi task ang email. Ay, naku, Ay, thankful oh. ako dyan. Thankful ako para dyan. Pwede ba yun? May retraction? Pwede ba nagre-retract? Kasi ano ko thankful about ngayon? Kasi may minamanage na ako ngayong, paano ba i-describe yun? Isang area. Additional, napagkaabala. Na task. So may Oo. minamanage akong task. And parang sa mga nakaraang kong linggo, yun yung ginagawa ko. Emailing. Oo. So, naka-checklist yan. Oo, naka-check. pala. What Nasa the past na heck? ng tasting Either ko. this one, either that one. Oo. So, ay, parang So, anong may... realization mo ulit? Wala naman. Na-realize ko na emailing is a task. And that is only something that I'm grateful about. Na meron akong minamanage na something like that. Bakit ba? Station! Mga kapit-bahay. Kasi May redemption po dito. Redemption. Station! Salamat po. So that's grateful. Abangan natin yung iba pa niya i-redemption. Yes! Kasi naisip ko, mali ba ako doon? Talaga ba parang inefficient ba ako pag nakalagay siyang gano'n at napakamaliit Ay, na sabi ko naman sa episode sa'yo, wala akong minamanage. maling Ah, triumph ba yun na dapat hindi ba nasinasura? Pero, sila. So dahil meron na ako minamanage. So, it's a task. Oo. Kayo, sir. Ano bang grateful ako for today or for this week? Ay actually grateful ako with that a lot of time I have. Oo. Parang talagang yun yung feeling ko na nai-enjoy ko at na-appreciate ko every day. Yung I have a lot of time to think of many things. Pero nakakatawa yung ganyan. Bakit? Kasi pag napanood to ng boss mo, sabihin, yung wala pang Sige pala, pinyan pa din ang trabaho. hindi ba pala sapat yung binigay mo sa'yo? Bigyan mo. Yung di ba, yun yung time para mag-isip-isip. Napapag-isipan yung maraming bagay, no? Tapos makagawa ng ibang bagay. Yun. At matutunan. Siguro additional area na thankful ako. Kasi the other day, parang meron akong gustong, parang frustration ko rin, parang
programming. Tas hindi naman Computer ako programming? oo, hindi ko Ah. naman wala naman akong oras para pag-aralan yun. Tapos, basta through the aid of, some tools, nakagawa ako Ng alin? ng isang program. Akala ko nakababalaghan. Nakagawa ako ng isang program. Okay. Ayun. So, very grateful ako kasi feeling ko parang may may na-unlock na Bagong skills. skill. Oo. Kahit na hindi naman talagang yung details. Super Oo, taas na oo, skill. oo. It's still Oo, considered as a still. skill. Oo. Yun, very grateful ako doon. Tuturuan niya kami. Oo, chichika ko mamaya. Your Ako turn. naman, grateful ako for having more time to spend with my parents. I think lately kasi I've been spending more time with my parents, so parang mas nakakausap, nakakabiruan. Tapos nakikita ko na na mas nagiging masaya kahit na minsan feeling ko nakukonsumi sa akin. Parang sumisip-sip ka kasi nanonood sila nito. Ito talaga lagi itong kontrabida to eh. Hindi, I mean honestly, yun yung grateful ako na I can spend time with them. Kasi nakikita ko din na masaya din naman sila kasi nga nandun ako, nakikita nila kahit na minsan feeling ko na may problema, anong papakain ko sa anak ko, o kaya ano na naman. Mahirap lang kainin. Hindi, pero I think it's a chore. Thinking Yeah. about ano kinakain mo. Siyempre. Oo. So, syempre nadadagdagan ka pa cognitive load din yun. Oo. Pero still, happy sila na makita ka. Feeling ko. Gusto ko paniwalaan mo. So magandang pag-usapan yung yung gratitude kasi syempre in this time na parang feeling natin ay marami tayong blessings. At marami din namang negative na nangyayari. Medyo minsan ang hirap nang i-identify, no? At ma-appreciate yung mga bagay-bagay na meron tayo. 'Di ba? Pag madami ka ng maraming bagay na dumarating sa no? At sila, sunod-sunod sila. Minsan ang hirap nang i-identify na parang dapat grateful ako na meron ako nito or na may ganyan ako kasi parang na sila, 'di ba? Parang part sila naman talaga. Feeling mo ay part siya ng dapat na nangyayari. Actually, maraming kasabihan about gratitude, di ba? Isang naaalala ko is, yung joy springs from a grateful heart. So parang, kung hindi ka grateful, you don't get to appreciate what you have. Yes. You don't think na what you have is good or it's Mhm. enough. So, minsan you don't have joy kasi feeling mo, victim ka, may Mhm. kulang pa rin, at kung ano naman. So, parang mahirap daw lumabas yung joy kung hindi ka grateful. I agree. Kaya nga minsan 'di ba yung minsan na-appreciate lang natin yung isang bagay, mas mas ano ba nagiging nagiging grateful tayo doon sa isang bagay kapag nawala na siya sa atin. 'Di ba yung I mean sa Filipino yung nasa huli ang pagsisisi. At yung pagsisisi na yun parang kabaligtaran nun ay sana naging grateful ka. Na-appreciate mo siya, Oo, no? Habang oo. nandun pa. Whether ito ay tao or bagay, 'di ba? Kunyari cellphone mo minsan pakalat-kalat lang diyan, 'di ba? Tapos 'pag nawala siya tsaka mo siya Naloloka-loka ka na. Naku, may kailangan pa naman ako. oo, tas dun mo nare-realize na nandun yung buong buhay mo. Mhm. 'Di ba nandun yung bank account mo, nandun yung email mo, nandun lahat ng passwords mo. So parang dun mo lang na-realize 'no, kung gaano siya ka-importante nung nawala siya, yun. Lalo naman. Oo nga Kasi, eh. parang iniisip ko. Parang mga 3 episode siya iniisip Oo. ko. Tama na, you have to be grateful about yung mga things na dumadaan. Kasi nga baka probably hindi mo na nakikita. Meron mga good things na nangyayari. Pero duman kasi ako sa phase ng life ko na wala akong nakikitang ganun. Wala ka nakikita. Something, To be grateful for. yes. Oh. Meron akong ganong phase sa life ko na siguro ang hirap-hirap makahanap ng silver lining Oo. dun sa phase ng nangyayari dun sa life ko. So minsan, kaya ang tagal ko nag-reflect dito, hindi pa ako naging grateful ng time na yun? Is it me na may problem or is it really something na talagang may nangyayari sa akin, hindi ako makakita ng positivity. So, I don't know if it's lack of Sabi nila sa no, kasi parang yung structure ng brain natin ay mas madali talaga natin maalala at makita yung mga negativity. Kaya effortful at cognitive training, yung maging yung grateful. kailangan. Oo, kasi para makita mo itong bagay na ito maganda Mhm. versus doon sa hindi magagandang bagay.
Kasi kung kaya ganun yung sa brain natin, bakit ganun yung mas nakikita natin? Kasi parang hina-highlight yung ano yung dapat mong iwasan. Yes, Kasi yes. parang built tayo for survival. Oo, Right. oo. So I iwasan mo agree. yung bagay na negative kasi that might endanger you. Oo, oo. So baka yun ang mas naha-highlight. So Mm. nagiging norm or nagiging regular kung yan ay hindi negative. So intentional ang ano. Ang parang ganun. intentional. Kaya merong ano pa 'no, meron pa yung tinatawag nilang gratitude exercise. Yung, they are saying na parang, ah, at the end of the day, you try to identify at least 3 Oh, yung things list, you are no? grateful Oh, for the day. Yes. Tapos, sabi nila, at the beginning mahirap siyang gawin. Kasi parang like If you're in a different place, it is hard. oo. Lalo na 'no, yung sinasabing Mm. parang consume ka ng, negative experiences, yung ganoon. Pero inisip ko, kasi parang baka maging vicious cycle pag you are in a negative place, you don't find anything to be grateful for. Kasi yung gratitude actually brings happy hormones, kumbaga. No? Yung Yeah. dopamine and serotonin, it floods our brain with those neurotransmitters, with those hormones. Kapag pag grateful tayo. Yes, So yes. parang pag grateful ka, mas nagiging kang masaya. And Totoo. kung hindi ka masyadong masaya, hindi naman tumawa ka. Naisip mo yan eh. Puwede po pala. Pwede din. Pero kung hindi At ka least masyadong Oo. masaya, mahirapan kang maging grateful. At kung hindi ka grateful, hindi ka masyadong magre-release ng mga happy hormones na yan, ng mga neurotransmitters na yan. So, lalo kang malulugmok. So that's dun sa why ganon. hindi ka makahanap ng silver lining dun sa cycle na yun. Kaya nga, Hindi ka Oh, makahanap. kaya nga ng sinasabi na dapat intentional ka, na kahit hindi ka Oo. happy, isipin mo ano ba yung bagay na dapat maging pagpasalamatan ka. Oo. Mm. So kahit as simple as, wala akong problema sa paggamit ng susi ko today sa pagpasok ng bahay. Diba? Hindi na siya nakadagdag sa struggle ko sa pag-uwi. Oo. Mga ganun. Yes, nakakawala naman ako dun sa phase na yun. Pero hearing yung thoughts yung kanina na you have to be grateful and ganyan. Pero hindi lang na-realize, hindi ka lagi nandun sa ganong klase ng situation where lagi ka makakapag-identify ng sunshine, lagi ka makakapag-identify ng rainbows. But sometimes, ang dami-daming darkness na hindi ka makahanap ng kahit na konting silver lining. So, I'm also working on a project, kaya ang bilis lang sa akin ma-realize na, nangyari to sa akin, but later the project will be discussed sa mga susunod pa na episode. May plug. May May gano'n. plug. Meron may Yes, preview. yes. Oo. Pero siguro kasi nga din, dahil kapagka mas mabilis tayo ma-consume ng negative emotions. Kaya kahit na minsan maliit lang siya, hindi naman sa ini-invalidate natin yung mga negative emotions. Yes. No? Pero ayaw din naman natin i-discredit yung presence of the positive experiences na kaya niyang i-overrule. Kaya niyang ano ba yung tawag na, ma-counter yung effects or presence of any positive experiences Yung negative. because of the negative. Parang it drags you down. Oo. Diba? Actually, nung may mga pinagdadaanan ako sa buhay ko, no, people would say na, choice mo naman kung ano yung i-ignore mo, choice mo kung ano yung bibigay mong attention. Para kasing, ang hirap nun, especially for someone who's going through something. Hindi mo siya choice. Kasi hindi mo siya alam paano i-operationalize. Yeah. Diba? How do you choose? Kahit naman I'm sure wala namang may gustong malugmok. Yes. It's just so difficult to do that. Yes. So parang at that point, gusto kong malaman, what should I do exactly? Anong steps? Ano bang mga bagay? And I'm sure other people are asking, may manual ba dyan? Ano ba talaga, di ba? Kasi madali nga yung, wag kang mag-linger, wag kang Yes. Pero how can you, kung ikaw para sa'yo, hindi naman conscious, pero every time na may sobrang kang oras na pupunta yung isip mo. Pero may Mahirap sikat na pa exercise talaga. No? Mahirap talaga. I think ano siya talaga, training, no? More than doon, kunyari may mga studies naman na sinasabi na merong personality na mas predisposed to okay. yun. So, Or parang, temperament, right? oo. So, may mga taong mas susceptible sila or mas mataas yung tendency nila, inclination nila towards being grateful than others. Yung mas mataas ang inclination to being grateful, sila yung mga joyful.
posible. Oo. Oo. So, At sila mas din yung positive ang oo. outlook. At sila din yung mga ano, sila din yung mga mas okay ang well-being. Yeah. No? So, yung mas lesser yung mental health nila, Issues. yung ganyan. Naalala ko, may classmate ako nung nung Eh, mga classmate niya. Sino kayong classmate niya? Kapit bahay din ba to? may classmate ako. Very inspiring naman yung kanyang pagiging appreciative sa maraming bagay. Mhm. Kasi, yung kunyari, kapag ka sinabi mo lang, may ginawa nga ako, huy, ang galing, grabe. Wala. Yung kukwestiyonin mo yung sincerity niya. Hindi na totoo yan. Minipicturize ba ako Totoo niya? ba? Wait. Bakit hindi ko naman naisip na magaling yung Pero galing na galing na siya. galing na siya. So, yung galing niyang mag-compliment, Yeah. no? Mm. Pero, in the long run, nakikita eventually, kasi nung una parang, totoo yun, parang I was doubting na, totoo ba? Sinacharot ako nito. Oo. Napaka-friendly naman ito. Ganun. But eventually, ano sabi, genuine naman, and feeling ko, personality niya, na Maligalig siya. na appreciative Happy siya, person. na kaya niya agad, ipakita na, parang, in a sense, maging grateful ka kasi na meron kang ganon, may Mm. kwento kang ganyan, or may nagawa kang ganyan. Kasi mga simpleng, kunyari sabihin, kasi nga inassign ako sa ganito, huy, ang galing mo naman, sobrang ano mo naman, parang yung leadership mo naman, parang hindi, nagre-reklamo ako. Pero that person, mukha nga siyang positive kasi wala siyang insecurities. And for you to be happy sa achievement ng ibang person, it takes a lot of positive energy. Ako naman, ang nararamdaman ko doon, warmth. Oh, yes. Kasi I remember nung kinukwento mo yan, meron din ako naging classmate na ganyan. Na parang every time, parang, okay naman, ang galing naman, nakakatawa naman. Mm-mm. Tapos parang yung warmth lang mararamdaman mo na hindi ko naman nararamdaman na patronizing siya. Pero parang sa akin, it's something different. Yeah, pero that energy is something different because I have not encountered that before. Na parang very gentle and very warm na, that's nice, ganyan. Ganyan tatay ko eh. Parang lahat ng gagawin ko, positive. Yan naman mga ganyan ng tatay ko, kala mo, nasa kanila. Diyan tatay ko eh. Ganyan yung tatay ko! Tatay ko! Lang sa tatay ko! Wala ka sa tatay ko. So parang na-form sa akin na magaling ka sa ganito, sa ganyan. Pero sa'yo lang siya ganon. O sa lahat. Ito kasi yung sinasabi ko sa inyo. Ganun siya sa lahat. Ako, Yeah. yes. Oo, Sa lahat. Ganun happy. Yung person friend ko na siya. eventually, yung classmate ko naging friend. Kapag gusto ko ng mga, kunyari, konting validation, So, yung chichikahin ko talaga siya. Pinakita naman tayo. Tapos sa buong kwento, talagang, tapos, hayaan niya magkwento ka. Listener din siya. Hayaan niya magkwento. Tapos habang nagkukwento siya, very tuyo siya. Talagang, in the moment siya. feeling ko pwede siyang mag-therapy. Counselor. Yes. Oo, Teacher. oo. Advisor. Pwede siya siguro sa preschool. Mm. Kasi di ba yung Yeah, patience oo, at yung yung patience. Psychologist. Oo. Yun, wala, parang naisip ko na parang eventually, Ano po siya ngayon? Ano ha, trabaho niya? teacher. Pwede. Oo. Pero yun nakakatuwa kasi parang eventually, bukod doon sa nakakagaan yung warmth niya, naisip ko yung warmth na binibigay niya. Yung eventually na-realize ko, nga no, parang dapat matuwa ako, maging grateful ako kasi parang nagbibigay siya ng different perspective. And the perspective basically ay maging grateful doon sa nangyari. Sa akin parang yung experience ko, parang infectious na, parang nakaka-positive. Oo. Hawak. Pero yung kaninin sabi mo, yung sabi ni Shaina, before ka maging grateful sa iba, kailangan grateful ka. Kailangan nakikita mo sa iba. Pero parang inisip ko, ang prerequisite nun ay grateful ka nga sa sarili mo dapat. No? Or kaya mong ma-identify yung... Kasi you're confident na Oo, hindi ka oo. naiinggit that others Oo. might experience yung positive. Sa akin, nakikita ko, contentment. Kasi parang, when your cup is full, anything na papasok sa'yo, dagdag yun eh. So, grateful ka doon. So, And you can easily share it to other people. Oo. At hindi lang yung pag-share, kundi ikaw mismo, you recognize that that's a blessing, that's something that adds to you. Kung ano man yan, blessing sa'yo. So, you're grateful for that. Pero yung mga young generation na ibang tawag pagka ganun, yung tinitingnan mo yung silver lining, ang tingin nila doon ay toxic positivity.
Yung kapagka okay. pinipilit mong tingnan yung silver lining, no, in the most difficult situation na nandoon ka. So parang ang ano nila, hindi parang I have to feel it eh. Yes, hindi toxic. Oo. Yes. So feeling nila kapagka um, inaano mo 'no, mina-manipulate mo yung perspective mo doon sa situation and trying 'di ba yung usually sasabihin, "Tingnan mo yung ano, yung Look at the bright the side. bright side." So, ang sa younger generation, ang ano nila ngayon dun ay toxic positivity. I think meron talagang toxic positivity. Yun nga, yung instead of recognizing where you are, kasi sa akin, ang gratitude is, hindi naman ibig sabihin, hindi mo nakikita may negative sa'yo. But you recognize that there are still positive things Oo. happening, Good Oo. things, yes. Pero yung toxic positivity is forcing you to see this as positive when To it's like not really something. positive. Oo. Oo. Halimbawa, nabangga ka ng kotse. Halimbawa lang naman, mga kapitbahay. Nabangga ka. Tapos, pag sinabi sa'yo, okay lang yan. At least na-realize mo, nasasaktan ka pala. Wala ka palang disorder on pace. Pero 'di ba madalas yung ganyan, sasabihin, "At least hindi ka namatay." Diba? Siguro yung mga ganong bagay, consider Yes, natin yes. siya. Yung bagay na talagang feeling mo abused ka, feeling mo ay gamit na gamit ka Oo. o aggravated ka, pero sabihin, okay lang yan, ganito. I think yun yung toxic positivity. Yes, kasi hindi naman okay. Di ba nabangga ako? So like, okay lang yan, may kaliwa ka. Kaya nga eh! Mami, okay ba dun? Guys, going back dun sa sinabi kong phase of my life, may mga people na magsasabi sa akin na okay lang yan. It's not okay. So, yung tinatanong mo kanina na paano ka makakawala dun sa mga ganong mga situations, ang sagot ko dun is, when you identify that you already need help. Yung ikaw mismo. Yes, yes. Hindi siya pwedeng manggaling sa ibang tao eh. Kaya, itatawid ko na rin sa I'm grateful dito sa grupo na to kasi you help me na pumunta dun sa person na yon na mag-a-ask na mag-seek for help. So, let's normalize it. From a person na asking for help, Mm-mm. ikaw ay napunta to a person asking for help. Yes. Recognizing that you need it. Yes. And maraming salamat sa Uy, may sinasabi ka Especially si siya. Awal. Si Awal talaga yung nagbigay. Recommendation. Kasi sabi nga si Abo, Ano sabi niya, mahalaga nga daw, the first step to getting help is recognizing that you You need need Yes. So, help. that is met. Nakakatuwa kasi yung ano, kunyari yung sinishare mo, yung ano, yung gratitude ay hindi material. Mm. Kasi 'di ba most of the time, Oo. ano eh, parang grateful. Pag saan ka grateful, madalas material, 'di ba? I mean, meron man naman for sure na mga kapitbahay na magsasabi ng of Friendship. friends, of Yes. family, ganyan. Mm. Pero kasi inisip ko may mga tao din na ang tingin ng sa Material. material. Ako naman iniisip ko, for material things, some of them are representations of non-tangible or intangible things. Halimbawa, grateful sila na may bahay na sila ngayon. So, hindi talaga yung bahay. Hindi talaga yung bahay, but it's the stability and the security and safety na binibigay ng bahay. It's just that, ito yung bahay, yung nakikita mong physically. And this is what I'm grateful for. Sa maraming bagay na nagagawa ng bahay, like it keeps us together, it makes us safe, so kasama ito. At pagtaas din yun ng whatever status, babalik na naman sa status symbol, pagtaas din siya. So, it is also something that you probably are celebrating. Kaya, Yes. happy ka na nagkaroon ka ngayon ng mas maayos siguro na bahay. Kasi dati hindi. So, it is also something. Inisip ko, Representation. yung paano pagka talagang hirap ng tingnan yung maging grateful ka despite of the blessings. Kunyari, pag may sahod ka, no, di ba dapat medyo grateful ka kasi may sahod ka na. Kaso mas malaki pa yung Tax mo! sa utang mo doon sa sahod mo. Na parang imbis na maging grateful ka, inisip mo parang mas pinoproblema mo. Yung namimiss mo maging grateful. Oo. May sagot ako dyan. Ah, Mga kapitbahay. Makaka-relate kayo. Hindi, sa akin kasi, may utang ka, siguro hindi naman tayo para-para ng experience, pero yung utang ka, dumating yung sweldo mo, walang natira sa'yo, pero grateful ka pa rin, nabayaran mo yung utang. Oo. Yun ang tinitingnan ko. Akala ko, may isasuggest ka na. Utang mo. Kinakabahan ako.
Umutang po kayo sa Kaya kanya. nga eh, akala ko. Hindi sa akin yung, Yung kasi- utang na yun, babayad ko sa utang. di ba Akala worry ko mo yun eh, na, Oo. alaan, pambayad ko, pero pag dumating kang sweldo, ay naku. So you're grateful na wala ka ng worries na Oo, nasabot yung isang, bawasan. Oo, Yun oo. ang ano ko. Kahit na meron ka pa rin ibang mga utang, pero at least, na ano niya, na Nababawasan yung sasagot concern. niya yung concern mo at that point. So, problema mo na susunod ulit, may darating na So, susunod. That is a result of a training, tingin ko. Oh. Yung makita mo yung Gano'n. yung ibang side ng situation. Kasi may nag-train sa akin. Parang Salamat sa ka natin. Hindi kasi 'di ba, may ayun nga yung iba parang feeling nila mas nalulugmok sila. Kasi Doon sa walang natitira, di ba? Walang natira. Mm. Pero hindi mo nakita na nabawasan no yung kahit hindi ko naubos. At saka Kasi yung interest, kasi pag di ka nabayad, yung interest Yes, yun. oo. Nabawas yung interest. siguro bawas kaaway na din. Bawas Oo. isipin. Bawas kaaway, bawas Bawas basher. harassment. Oo, yung gano'n, di ba? So, parang, siguro, iniisip ko nga, parang siguro mahirap din maging grateful yung nando sa sitwasyon na kung saan parang nando ka sa pagitan ng dalawang sitwasyon, nasa sitwasyon ka nang nasa nag-uupo ng ano pa, Or, issues. Or, Oo. I think, mahirap maging grateful kapag pagod ka, hirap ka, tapos broken-hearted ka. I mean, broken-hearted not because of love, kundi yung misery or despair na Oo. pinagdadaanan mo. And you see other people, particularly, yung issue natin ngayon sa bansa, di ba, na yung flood control, kung Yeah. ano man, na parang ikaw hirap na hirap ka, tapos mababalitaan mo yung gano'n. Parang, minsan ang hirap maging grateful, may mga gano'n eh. Mm-mm. Kasi, kailangan mo maging grateful, pinaghirapan ba to sila nga, ganito. Baka may mga ganong paradigm. Kaya bawasan na yung banana ng day trip. Well, oo. Diba? Din ako. Sa ako din Hindi ganun. ako nanonood, ikaw din, hindi ako nakakapanood ng balita. At saka, mas nagiging less grateful ka At talaga. saka wala akong TV. Mas mahirap yun. Pero mas nagiging less grateful ka nga talaga kasi nakikita mo yung comparison mo sa iba eh. Mm. 'Di ba? Yung mas na-magnify of things that you don't have rather than doon sa kung ano meron ka. 'Di ba? So makikita mo na yung kapitbahay mo, kaibigan mo ay travel na travel. No? Samantalang ikaw, Ay, huwag ka din mag-Facebook. yes, oo. Bawasan na yung social media. Mm, Yan. mm, Ako may time na nag-detox ako. mm, mm, Kasi nga, hindi ka na. mm. So mahirap yun eh. So going back nga, I mean, kailangan full yung cup mo, tapos kailangan grateful ka rin, may nakikita ka rin positive bago ka siguro mag-share na. Or makakita ka. Malaking bagay na ikaw ay may ganong sense of security, no? At meron kang that kind of perspective to appreciate your yung meron ka. Ako gusto ko yung mga, gratitude exercises. Yung parang at the end of the day, you list down 3 things that you're grateful for. O kaya, pwede yung 3 things na yun nakakategorize pa. What made my life easy today? What made my life more manageable? Mga ganun. So, At maganda sa training na yan, minsan na yung tinitrivialize mo yung gratitude. Yung trivial. No? Yung, halimbawa, hindi mo sasabihin na, grateful ako kasi nagising ako today. Medyo hindi naman, kasi parang naman yun. Pero yun nga yung kaninang sabi mo na, yung susi, na hindi ka nahirapan. Trivial yun, pero like, talaga ba kailangan ko or minsan 'di ba sa elevator yung ikaw lang yung nakasakay sa elevator tapos dire-diretso hanggang doon sa floor na yung hindi tumitigil hindi ng tumigil, 'di ba Parang parang ako naman thankful ako sa elevator na mag-isa lang ako na hindi siya tumigil. ayun nga. Hindi kasi sabi mo kanina hindi siya tumigil ng dire-diretso so that you can reach your destination Oo, faster. oo. Sa akin naman, yung hindi siya tumigil at hindi nasira yung elevator. Ah. Magkaibang bagay. Okay. Magkaiba. Okay nga. Ay, hindi ako nag-baga. Nag-discuss ko. Okay ba ba yung sinabi namin? Alam mo, hindi ko malaman kung saan ito nakatira kasi ba't may ganun siyang fear. Yeah, takot talaga ako. Sabi ko, kailangan lagi akong may dalang cellphone kapag mag-elevator ako. Kasi meron siya, fear of breaking down. Pero yun, di ba, yung mga ganun na trivial, no, yung or yung pag-uwi mo ng bahay, may pagkain, di ba? Or ano ba, pag uwi mo ng bahay,
yung internet nyo connected pa rin. O kaya yung nailagay mo yung payong mo sa bag mo. Ay, Tapos yes, lalo na umulan na. ngayon. Buti na lang, may Oo, payong ako oo. dito. Oo. So, I think yung mga ganun, yung mga bagay na trivial, mas magandang pinapasok sa mga exercises yun. Ito yung mga, kahit gano'ng kasimple, gano'ng kaliit, na may nahugot kang dagdag pang pamasahe. May mga ganyan akong Mm-mm. yung parang walang-wala na ako. Tapos pag bukas ko ng isang compartment ng bag ko, ng isang may 50 pesos. Ay, may Oy, 20. galing. Parang maganda yung elevator experience ka dito. Balikan na. Na magkaiba ng you're grateful for sa isang opisina na nagbibigay ka ng isang context pero saan ka grateful dyan. So pare-pareho kayo na experience pero magkakaiba kayo ng perspectives why you're happy about that experience. So I think magandang exercises ito. Sa morning. Ang worried ako ay yung sense of entitlement na madalas kong nadidinig sa maraming tao. Kaya hindi sila grateful. Kasi para sa kami, yan dapat ganito. Tapos Oo, mareklamo na. yes, Yeah. oo. Doon ako medyo worried, no, that when people are starting to feel entitled, no, to things na naturally occurring, no, na pwedeng, kasi kunyari, pag pinag-usapan natin yung, kunyari, ano ba binibigay sa'yo dapat ng government, partly entitled ka talaga doon, Pero yung mga bagay na pinagtatrabahuan siya dapat, no, or you spend time earning it, doon ako nagwo-worry. Kasi baka nagpo-produce or yung mga tao ay dumadami yung hindi magpagiging grateful. Ang nangyayari dyan, parang nagbibilang siya ng reklamo eh. Nagbibilang siya ng not so good eh. Tapos compare sa being grateful, nagbibilang ka ng positive. Ito parang kabaliktaran. Or Ang nagreklamo. or pwedeng kahit na binigyan ka, hindi mo siya makikitang dapat grateful ako kasi oo, dapat binigyan mo. Ay, naalala ko yung pandemic. Yung Yung bigyan ng pera, tapos Oo. kulang daw yung certain amount sa isang linggo. So yung gano'n, kasi may entitlement siya Yes, na yes. nung pandemic ang dami Yeah. gano'n na. Well, maraming lumabas na grateful nung pandemic, pero marami ring lumabas na entitled. entitled. Di ba? I think kasi crisis siya. So, nire-reveal niya yung mga tinatago nating pag-uugali. Mga dapat na itinago na. Oo. Oo. Kasi ang naalala ko nung binanggit mo yung pandemic naman, bukod sa entitlement, ang mas naalala ko yung gratitude, lalo na, naririnig ko to sa parents ko na, yung thankful sila na may ganitong dumating. No matter how small, at least may binigay. Correct. Na minsan sasabihin ko, kulang pa nga yan eh. Oo, pero kasi yung sa iba nga, tinago pa. Eto, at least may binigay. Hindi naman dinidiminish din nun yung, syempre may alam naman natin may mga konting kupit na din doon. Pero yung namamanage mo pa din maging mapagpasalamat. Kasi normally wala ka naman tatanggap. Pero may natanggap ka. Yung ganun. But it could also be problematic kapag, halimbawa, culture ng Pinoy, yung resiliency, na okay na yan, kasi ganito. Yun yung sinasabi nila na na-exploit. Kaya Yes. tayo ay punong-puno din ng corruption at kung ano man. Yes. Kasi na-exploit na pasalamat ka. Correct. But I think it stems from nasaan ka nung panahon na yun? Kasi crisis yun. Tapos any help that you can get, you're thankful for that. I think nasa culture din ng Pinoy yung we're usually a happy na nation. Na siguro, isa tayo dun sa mga people na laging grateful for ano yung natanggap, ano yung nakita. Kaya nga sinasabi mo na what is this? Na nagkakaroon ng corruption or hindi na nagiging maganda yung effect. Hindi ako naniniwala sa sa resilience. Ng Pinoy? Hindi, the concept of resiliency. resilience talaga. Mhm. Kasi, well, one, that's very political, idea, concept. It's resting on nilelegitimate niya yung life difficulties. Kaya hindi ako sa kanya, parang, hindi ko, In favor. You're not in favor of that. parang to describe kunyari Filipino as resilient, kasi parang nilelegitimate niya na kailangan maghirap ka para malabas natin yung pagiging resilient mo. Ako naman kasi feeling ko, coffee niya ng paano nila dinefine yung resilience. Kasi sa
sa konteksto ng DRR, pag sinabi kasing resilient ka, hindi naman ibig sabihin hindi ka affected. Pero kaya mong bumangon at Yes. improve yung condition. Right. So, hindi necessary yung bumangon ka lang, resilient ka na. Hindi. Kailangan nandun yung improvement mo to return or to be better, in a better position before the The something crisis. happen. Oo. So, naniniwala ako sa resilience, pero I don't think resilient tayo. Feeling ko enduring tayo. I would, Hindi resilient. Ini-endure lang natin. yeah. And ngumingiti lang tayo kasi siguro, ano pa bang pwede natin gawin? Pero sa loob natin, baka yung iba nangingit-ngit na din. Oo. I don't think resilience. And in the course of time, wala kang just hindi mag-recover na talaga. Oo. And it doesn't mean that it's being resilient. Kung hindi posibleng fate as parang kapalaran na kailangan na, di ba yung natural course of life, no? Wala ka namang kung hindi magre-recover, no? Tsaka ang recovery, hindi siya individual. Community level. Community naman siya sa Baka atin. mag-isa ka lang kasi Oo. mas maganda yung situation. Paano yung pagbahay mo? So, parang hindi rin resilient yung pag- Kasi inisip ko, kailangan ba may crisis para maging grateful ka? Di ba? Kasi So, yun how yung do you call the resiliency eh. experiences of those na nasa flooded areas na for how many years hindi na sila Ayun nga, endurance. Endure na lang yun. Mga mapagtiis na. In-endure na lang nila kasi Oo. siguro they had no other choice. O baka may value sa kanila yung lugar, sentimental. Oo, ano oo. man. Pero wala namang gugustuhin tumira sa baha. Wala namang gugustuhin tumira sa hindi magandang sitwasyon. Kung meron chance Yes. sila, meron silang choice to, Actually, yung laging argument, halimbawa yung mga informal settlers na nire-relocate, na yung iba nagagalit na, nilipat naman sila, bumabalik sila dito, mga professional. Kasi tignan din natin yung kabuuan. Baka naman yung pinaglipatan sa kanila ay wala nga silang kabuhayan doon. May tirahan sila, pero paano sila mabubuhay? na parang yung ideas. Dapat magpasalamat kayo kasi binigyan na kayo ng Yes, may mga bahay. ganyan. Oo. Pero ang tanong kasi doon ay, bahay ba yung kailangan lang nila to live? Yun no? nga, di ba? Kasi baka yung livelihood nila ay wala din naman At saka doon. community. Yung community nila ay wala doon. So, to be given of a house, parang hindi yun yung solusyon. Pwede ba tawagin toxic positivity yun? Although, syempre, medyo mahirap din. Mahirap na na baka sabihin na parang like, may programa naman ng gobyerno. Pero, syempre pag societal, mahirap yung usapin ng gratitude kasi, Lalo na sa atin. oo. Kasi nag-aano siya sa political, no? History din natin, syempre, Yes. nagte-trace back siya doon. So parang ang complicated kapag societal ang pinag-usapan, ang pagiging grateful, even our yung natin, religion natin, no? Makikisali doon sa usapin ng ng gratitude di ba? So kaya siguro balik tayo sa individual. Oo, kasi individual kasi mas madaling tingnan, no? Paano ba ako magiging grateful? Diba? So, yun. Yun, balikan ko lang yung yun nga, yung kapag feeling mo entitled, di ba? Sa akin, naalala ko nung medyo mas bata-bata ako, yung thinking ng should, yun yung isang bagay na natutunan kong makipag-transact doon sa idea ng shoulds at saka musts. Sa isang klase ng therapy ko natutunan yun na parang para mag-change yung view mo sa isang bagay, ang kailangan mong i-reconcile sa sarili mo ay yung shoulds and musts. Ano ibig sabihin nun? Paano kailangan i-reconcile? Kaya mo siyang i-let go yung should. Okay. Kasi the moment na meron kang shoulds and musts, may sense of entitlement ka. May relasyon ba siya sa needs and wants? Not necessarily. Kunyari, inisip ko, when you go in the office, sasabihin mo, they should greet me. So, hindi mo ma-appreciate yung situation kasi hindi ka nila nire-require ka sa head mo. or kahit kanino. Ganon. Kunyari, sumakay ka ng jeep, sasabihin mo, dapat, syempre in Filipino, parang dapat iabot nila. So, pag inabot nila yung bayad mo, hindi mo na-appreciate na may isang taong nag-extend ng Natawa naman, naalala ko kasi di ba yung iba masusungit. Abot nga! Oo, di ba? So kasi parang may feeling na shoulds and must na parang
they should extend their hands. So parang they should accommodate me, they should ganyan. Yun. So parang feeling ko nung medyo nagtagal-tagal, naging komportable ako na walang shoulds and must. Na you're not expecting any. Basta from others yun, hindi from yourself. Oo, from Hindi yung others. I should, kundi they should. Oh, they should, yung mga ganyan. Or sometimes even that I should. Eh, kasi kunyari, I should be able to do this. Well, oo. Yung oo. mga- Parang hindi naman siya, ano. Pero kasi minsan yung kunyari, I should treat myself. Tapos syempre pag hindi mo na-treat yung sarili mo, tutok ka. Yung gano'n. Kasi parang binababaan mo ng requirement yung sarili mo. So, kahit na may maliliit na magagandang bagay na nangyayari sa'yo, hindi mo na siya ma-appreciate. Kasi iniisip ko yung mga, di ba? May sinet ka na kailangan mo matanggap, Oo, yung na gawin. although feeling mo minsan over na yun. Kasi dati naalala ko kunyari, kunyari pumunta ka na event. Siyempre, sasabihin nila, may seating arrangement. Mhm. So, sa akin should yun. Tapos, no, ayoko okay lang ako dito. Ay, hindi po, dapat doon po kayo. So, feeling ko na over, ko naman siya. Parang na okay yan naman ako doon. Tapos parang feeling ko, parang, sige, wag mo na akong wag mo ako, walang special treatment, Yes. walang special attention, walang ganyan. Kasi feeling ko, minsan yung mga shoulds and must din, nina-magnify niya yung mga social hierarchy. Oo. Sana ang must. Ano yung sabihin? Ano ang must? kung may mga shoulds na dapat hindi mo ina-expect. So, ano yung examples ng mga I must be Must have. happy. Mhm. I must have this. Oo, I must have this. I must have a new cellphone. Mhm. Di ba? So, pagka hindi ka nagkaroon ng bagong cellphone, Mhm. hindi ka Hindi ka happy. So, hindi mo ma-appreciate yung cellphone na meron ka kasi ang sabi mo, you must have a new cellphone. Ako ang naging training ko is looking at other people who don't experience the things that I experience. Kasi bata pa lang ako, parang may ganun na. Naalala ko lang. Kasi sasabihin, yung ibang bata nga ganito, kayo ganyan. So parang hindi mo titignan yung anong meron yung mga batang nag-e-enjoy, kundi ano yung meron yung mga batang hindi nag-e-enjoy, na ikaw ay meron. So you should be thankful for that. Hindi ko alam kung toxic positivity ba yung nangyari na yun. Pero I think from there, I learned na hindi ko dapat laging tinitignan ano yung mayroon ako. Na dapat mayroon ako yun. Di parang should na. Oo. Anong dapat mayroon ako? Kung di, ano ang mayroon ako ngayon? At magpasalamat ako kasi mayroon ako nito. Other people don't experience this. Oo. Other people don't have this. Oo. So, I think doon siya na. Well, sa studies naman, ang totoo siya sa mga studies kasi ang sabi nila ay, ang tawag dyan ay downward comparison. Oo. Titignan So, mo, diba? Hindi, seryoso. Kasi naalala ko Oo. yan, nung nagkaroon nga ng crisis. Kasi ang dami nagrereklamo, di ba? Ano ba to? Ang liit ng sweldo, ganyan. Pero nung nagkaroon ng crisis at tuloy-tuloy yung sweldo mo, na parang, papasalamat ka na lang na nandito ka sa ganitong stado. Kahit maliit ang sweldo mo, hindi yan naputol, hindi ka natakot na baka maputol o ano. Yung ganun. Mayroon akong kaibigan na ganyan nung pandemic, no? Tuloy-tuloy naman nga ang sahod, no? Hindi naman naapektuhan. Pero, inaano niya, parang tinitingnan niya yung ibang grupo ng tao sa trabaho, sa workplace. Kasi parang feeling niya, mas nagtatrabaho siya kesa sa iba. Inisip ko, kasi tingin tayo ng tingin sa iba no? So parang, so feeling mo na dedehado ka, no? Tapos, Ay, may kasabihan dyan. Comparison is, the thief of joy. Kung awkward. Kung downward, siya. Source of Source of joy. joy. So may pang-contra dyan, oo. I think yung context ng comparison doon ay Kung parang upward. iniisip mong ikaw ay nalalamangan, ikaw ay Yes, nakukulangan. Talagang hindi ka magiging masaya, di ba? Yung bakit sila meron, bakit kami wala. Although sa iba, nagiging inspiration siya. Di ba? Nagiging for social mobility. Di ba? Yung dahil wala kami nito nung bata kami, Pinagsikap. magsisikap akong maigi para magkaroon ako ng ganito. Kung naalala ko tuloy yung isang nanonood na na content creator
Ganon yung ano niya, yung parang Marami life namang story ganyan, di na. ba? Yung Oo. sa ngayong generation natin, yung mga healing our inner Oo, child. oo. Ilan bang inner child na pinagaling mo na? Innermost. Dapat siguro may layer yung ano, no, yung inner child. Baka everyday na child na yun, eh, kung ilang taon yun. Oo, Ako oo. naman sa gratefulness, hindi naman sa pagiging grateful. Pero dito ko sa kabilang side na parang hindi ako ma-disappoint naman so that I can see good things or be grateful about good things. Nagsiset ako ng targets. Tapos nagsiset ako ng expectations. Na realistic. Halimbawa, pag niyaya mo ako sa year of next year, sabihin ko hindi ko kaya. Mhm. So, hindi ako ma-disappoint Mm. sa next Oo. year ko kasi alam ko hindi ko kaya. So, Okay. meron akong ugali na, di ko alam kung marami kami, pero meron akong ugali. Taas niyo po yung kamay niyo. Ako, Kasi bali, no, Kung sa- marami na po mga Ay, kapitbahay. Jens. Meron akong ugali Alam na mo, bali, unulit na ulit mga kapitbahay. hindi ko siya gugustuhin pag alam ko hindi. Mm. So, meron akong realistic na kino-cover ko na ito yung limits. So, hindi ako mag-want ng Self-limiting. yung Oo. mag-want ng something na alam ko hindi ko naman una, kakailanganin. Pangalawa, hindi ko naman makukuha siya. So, that is something na naging practice ko na for years. On one hand, I think that's taking a realistic view. But on the other hand, pwede din siyang, yun nga, limiting. No? Kasi parang staying in the comfort zone. And without, parang making effort to challenge yung circumstances. Kasi mga ano yun sa mga travels. Kapag anything that has to do with money, Oh. ganun ako. Meron akong discipline sa money lang. Mm. Kasi nga ako nga yung person na walang plan B eh. Diba? So, Oo. wala ako yung halimbawa, when namalaglag yung funds ko this time, wala akong plan B na malalapitan ko, na mautangan ko. Walang ganun eh. So, pagdating sa funds, tungkol sa pupuntahan, bibilhin, travels, meron akong cap. That's what I do. But not for achievements or not. Feeling ko kasi pagdating dyan sa pera, ay pwede mo naman siyang gawing goal para magsusubi-subi ka. Pero yearly lang yung goal ko. Oh. Kasi kapag meron na akong plan na pupuntahan ko next year, kailangan ko munang makabuo ng certain amount of money before I head on to the next more difficult na. Yan ang no, bilib na bilib ako naman doon sa mga super risk takers. Nung Yung nakabook na hanggang 2028. Oh, Meron yung utang niya mula 2026 pa. hanggang 2030 pa yung uti. Hinahabot ko siya ng 2024 Oo. actually. Yung gano'n. Yung ang galing ng risk-taking Yeah. behaviors nila, Hindi no? ka pwede doon. Na tingin ko, well, baka siguro mas beyond yun sa gratitude, no? Pero tingin ko baka dahil din may kakayanan silang maka-attract doon sa mga positive things, no? Na despite of many problems or challenges, na-manage nila yung yun. At na-enjoy pa rin nila yung buhay. Parang I think, parang overall, masaya pa rin naman sila. Diba? So yun. Wala lang. Parang naisip ko na na gano'n. Diba? Na merong mga things that we are grateful for na madaling i-achieve. Meron ding mga things that we are grateful Medyo for mahirap. na sobrang hirap. No? Na talagang Ako yung first travel ko sa Europe. Sobrang yung gratitude ko na. Kasi nakita ko yung mga kasabay ko, yung mga nalandanan. Nasabi ko talaga, pasalamat ako na at this age, na-experience ko to, at hindi ko kailangan maghintay. Kasi 20s ka yan eh. Yes, I was in my 20s. And during the time, dito lang ako yung mga Travel, yeah. Yun lang. So, parang naiyak ka ba doon na I mean, in your most yeah, I mean, private sincerely, moment na genuinely, thankful ako noon. Oo. Sabi ko sa anak ko na, hindi ko alam kung deserve ko to, pero nagpapasalamat ako na I get to experience this. As in, genuine gratitude. Hindi yung, uy, salamat, sabi na. Hindi ba? Mema lang. I really felt it na, ang swerte ko. Yeah. Oo. Na to have experienced this at this point. Na feeling ko, may ginawa ako mabuti sa buhay ko. At nireward ka Joke lang ng yun. nireward ka ng Oo, gano'n. ba't nang nireward akong gano'n? Hindi ko na inisip kung bakit. Basta nagpasalamat na lang. Oo. Yung ganun. Pero sa akin naman, kahit na meron akong cap, may mga times na lumalampas ako doon sa ganong klase ng iniisip ko na ito lang yung matatarget ko.
Pero isiniset ko pa din yung expectation so that hindi masyado mabigat yung disappointments. Pero there are a lot of times na pas ako dun sa mas nagiging surprised ako instead. So, Naalala ko kaya tinanong ko naiyak siya, naalala ko si Awol. Mm. Hindi, si Tessa ba? Si Awol. Nung first time na mag-Disneyland, Naiyak siya. naiyak daw siya. O kasi marami sa atin yung dream, di ba? Oh, tsaka syempre, yun talaga literal, no? The innermost child. Oo, di ba? Diba? Pag bata ka, gusto ko Oo, makapunta. oo. So, yun, yung... Tapos, ako din, madalas sinasabi ko kunyari sa mga bata na parang, we have a lot of things to be grateful for. Kasi, ang daming bagay na at this early age, yung kunyari, yung makapag-travel ka ng Europe, no? In your 20s, di ba? Parang, kayo nga, pa lang, 14 pa lang, eh, di Hindi ba? ko masyado 12 uso pa ang lang. internet noon. Oo, di Wala pa ba? Google Maps noon. Nagbabasa pa ako ng mapa yun Ng talaga. libro ba yan? Oo, may booklet akong Para hindi mapa. ka mawala. Oo. Mm. So, yung mga gano'n, di ba, na parang, pero ngayon na-experience na. Yun nga lang kasi siguro, hindi na-experience minsan yung deprivation. I think yun yun. Oh. Kaya siguro yung iba Probably, minsan may entitlement. Pag hindi nakuha yung gusto nila, kasi ang naging experience nila, ay nakukuha nila yung gusto Eh, nila. oo. So pag may gusto hindi nila nakuha, feeling nila may injustice kasi Oo. Yes. I'm supposed to get that. Because Right. all the things that I wanted, I was able to get before. Yes. Mhm. Kaya going back dun sa times na naging hard for me, yung sa deprivation, tapos dun sa sinasabi ko sa inyo yung dark na phase ng life ko, grateful ako dun. Mhm. It's really something na siguro mahirap isipin bakit maganda yon. Aha. Pero may goodness, may blessing, may lessons na Pero- binibigay sa iyo yung ganong Kailan ka grateful doon? During or after? After na. Diba? So Oo. kasi minsan di mo makita. Hindi talaga. Kaya yun din yung sinasabi ko kanina na hindi ko makita kahit na konting area lang na merong light eh. Pero after that, tsaka na-realize na this is something that kailangan kong malagpasan. Because kapag napagdaanan ko to, ito ako ngayon. So, Piling mo nun si Sharon Cuneta ka, di ba? Yung babangon na pagdudurugin. Hindi naman yung sa isip ko. ano ba yun? Di ba? Galing kay siya. Di ba kay Sharon yun yung Yung sa between, Oh, bito. between mo Well, hindi. Kasi alam mo, Ang dalawang pag- beses na ako nakamali. Kaya hindi ako Pakicomment na po sumabat. ito mga titles ng mga palabas na. Di ba ganun yung niya? Durugin siya. Pero feminine ang kanyang mga roles. Hindi kasi may action movie na. May kasama siya. Pag-iiganti kasi. Oh, sige. Between one Hindi, I think isa yung mga magiging grateful natin. Hindi lang naman ikaw yung Yeah. pinagdaan ng Mm. madilim. But Mm. I think most of us na may pinagdaan ng gano'n, ang sasabihin nila is, grateful sila na natapos na yon at napagdaanan. Oo. You were able to come out of it, walk through it, and ngayon ay maayos yung sitwasyon nila. I think yun ang... Naisip ko yung, di ba minsan, yung darkest moment of the, pagka minsan pag pinalikan mo, parang natatawa ka na lang, Saka, parang iisipin mo, hirap na hirap ka na, pero maisip mo na, yun lang pala yun. Oo. Ang liit pala Nung dati, nung time na yun, ayaw mong i-invalidate ka, no? Makikipag-away ka, no? Itataya mo yung buhay mo. Huwag mo ako magtatawa na. Friendship over tayo. Hindi ko malit na bagay. Di ba yung mga ganun, yung, tapos pagkatapos nun, naman, Wala ka nakakuna na nun. dapat binatukan mo ko naman. No, pero di ba? Pagka nasa panahon eh, parang ayaw mong minamaliit, ayaw mong ini-invalidate. Kasi minsan inisip ko yung, kunyari, syempre sa age natin, yung mga younger, tapos, syempre at the back of your head, ayaw mo nang i-verbalize. Sabi mo, Pero ano ba yan? ano ba yun? Bakit? Ilan na talaga yun? Iniiyak talaga. Di ba yung mga gano'n? Oo, pero sila din naman, when they look back, I think yun nga yung sinasabi niya na na pagkatapos nun, marirealize mo dahil pinagdaanan mo siya na, okay, ginawa niya akong ganito. So may realization ka na, simple lang pala yun. At doon ka nagiging grateful kasi sino yung mga nag-emerge na kaibigan, mga individuals na and then yun yung kasi parang doon din sa sa isang kapitbahay namin ganyan na wag mo siyang iiwan kasi siya yung taong kasama mo
nung ikaw ay down. Correct. Ay, ganun ba yun? Sabi niya kasi mas ganun ba yun? Oo naman, sabi ko, ikaw nga, hindi ka naiiwan. So, parang at least teaching her kung paano maging grateful dun sa siguro kasi nga mahirap minsan i-appreciate yung tao. Kasi laging available? Hindi, yung parang hindi mo siya ma-appreciate kasi nabubwisit ka sa kanya. Kasi minsan visit ka sa kanya, Oo. minsan mabait siya. Yung kumbaga, kinokontra ka niya. Oo. So, nabubwisit ka kasi pinagdadaanan mo, tapos kinokontra ka lang niya, parang inaano niya. Oo. Mini-minimize niya kung ano yung pinagdadaanan. Oo. So, minsan hindi ka magkaroon ng full appreciation. Yeah. No? Hirap na hirap na ako dito, tapos ganyan ka lang sa Tawa ka ng tawa sa Oo, totoo yan. Oo. Tapos, bakit yung tanong mo, parang sinisisi ako? Kasi mga gano'n. So, minsan mas may Sensitive ka kasi sa ganun. Yeah. Tsaka siguro kaya yung object kasi straightforward, present or absent eh. No? So kapag masaya kapag may bago kang gadget, may bago kang whatever material. Pero kapag sa tao kasi hindi ano yung one-liner yung ano nila eh, no? Yung presence. Iba-iba. Tsaka kahit present sila, baka hindi naman maganda yung presence nila. Oo. Nakaka-contribute, nakaka-aggravate sa action. Oo, 'di ba? So yun, so mga ano lang, mga pagkakataon na Ako ano yan, recent lang may ganyan akong experience na parang medyo challenging kasi may pinapipili ako ng ganito. So sabi ko na lang na trust and support. I treat trust and support during dark periods or difficult periods. And I receive, ano ba pagkakasabi ko? Cut na nga po ako. Rewind natin. Okay. Sabi ko, I treat trust and support during difficult period with commitment. Parang I reciprocate that with commitment. Mhm. So parang hindi ko, I cannot just turn my back on them. Kailangan ako when during the time na ako yung nangangailangan. They were there. Suportahan ako. I get that. And Yun. that's also being grateful din sa people na. Oo, for me, that's my way of showing gratitude. Na hindi mo yan Oo. basta, hindi mo yan basta tatalikuran just because better na yung situation mo na. Lalo na siguro sa konsepto ng Pilipino kasi sa atin kunyari yung gratitude ay parang loosely equivalent to utang na loob. Yeah. Di ba? Actually, Medyo mas mabigat yung Hindi nga utang na maganda loob sa yun. atin. kaya nga yung ibang tao, ay ayaw nila magkakaroon ng utang na loob kasi mahirap daw yung sukian. Oo. Ako sa akin, wala siya, wala. Bakit? Marami siya susukli. Oo. Or maraming may utang sa Kasi awalo. Maraming may utang sa kanya. Sabi nga ni Awal, tahimik na nga ako dito. No Binubulot comment ako na na binubulot. Hindi, pero yun, di ba, yung utang na loob, iba yung dynamic sa atin. Kasi yung gratitude, pwede just simply say thank you. Yes. That's an appreciation na. Right. Pero yung utang na loob, parang ang bigat-bigat. No? Siguro sa isang episode natin, maganda pag-usapan natin yung utang na loob. Kasi ito ba ay distinct na Filipino characteristic? Oo. At saan siya Yes, gusto ko din balikan yung resiliency actually. Sa parang Filipino culture Sige, balikan natin. series. Ganun. Pero speaking ng pag-verbalize, inis ko may mga gratitude na hindi biniverbalize. Smile, siguro. Di ba? Or non-verbal na. Sige, okay ba yun? Kunyari, kunyari gumawa ka ng maganda, tapos hindi nag-thank you sa'yo. Yung ba yung should mo, tsaka must mo. Is it? Oo, I think yun. Oo. Depends. Oo, mahalaga. Magaling na siya. Nakikinig. Oo. May Good points na sa recitation. Oo. May points na Sa akin, hindi kailangan laging Verbalized. Kasi may mga pagkakataon na, syempre, nakikita ko sa body language na kung thankful sila o hindi. And ito pa yung natutunan ko din kasi, for you to expect na, for them to be thankful for what you did, may entitlement ka. Oo. Kaya nga yung sinasabi nila na, may debate yan, depende daw sa generation, yung yung response mo to thank you. Kasi yung medyo matatanda, ang sagot daw is, you're welcome. Ang argument ng mas medyo nakababata is, may entitlement ka, na para bang feeling mo ay, ang laki-laki ng ginawa mo, at parang, you're welcome. So, kaya sa mga bata naman daw, ang response nila kanyo ay, no worries. Or parang, thank you, no worries. Instead of saying, no welcome, ganun yung sasabihin mo. Or, it's nothing, ganyan. So, yun naman daw, minimize mo yung in-exert na effort ng tao sa'yo. So, dun sa napakinggan ko, ang sabi niya, it's okay to say you're welcome, pero you don't have to feel so big na
it's something big, Big deal. But you recognize na, oh, you extended help. Mhm. And that should also be something na pwede nilang ipakita sa'yo, ibalik sa'yo sa ibang bata. Yun ba? Meron akong ganyang kapitbahay na medyo nabigyan ko ng lecture. Mm. Kasi, Binigyan mo lang ng certificate after ng hindi na lecture. lang ako nakapagbigyan sa Ay, pwede ka mag-print ka ng may chance pa naman. Pero kasi meron siyang mga pinag-aral. Mm. So, at the very least, ine-expect niya na pag birthday niya, merong something. Kahit hindi lang batid, hindi talaga may something. So, ang lecture ko na you don't expect something in return just because meron kang binigay. So, kapag binigay mo na yun. So, you have to learn to let go, pera man yan, or bagay. Kasi, binigay mo yan eh. So, dapat 100% of you naniniwala doon sa binigay niya yun. And wala kang hihingi na. Pero baka hindi kasi bigay yun, baka investment yun. Mukhang ganun yung Kasi different. ginawa nung kapitbahay ko Oo, na diba? yun. So kung investment, dapat Yes. at certain point, mayroong ROI yun. May return of investment. Yun yung ginawa Or- niya. or It's baka, something. Yeah, tama din naman. Agree naman ako sa'yo doon. Pero kasi naiintindihan ko din yung kapitbahay niya. Kasi baka siya naman, hindi naman siya kung ano, kundi may hurt lang na kasi feeling niya siguro ay hindi na-recognize Yeah. yung effort, yung pagtulong niya. Mm-mm. Kasi hindi man lang siya naalala. Kasi gumawa siya ng scholarship eh. May scholarship. Baka yung gano'n, yung something very simple na pero gusto niya may Every birthday kasi to. Baka Parang hanggang investment. kailan mo ba gusto mo? Baka nga investment. So that is something na sabi ko. Oo. Baka nagko-confound din sa gratitude yung empathy kasi. Yung ability mo din namang makita na Yes. na nag-effort itong tao to. Kasi para sa akin, kung ako ay may scholarship na binigay, yung pag-graduate noon, yun yung kakalit-return. See, I don't need to find any Sa other akin, material. ang kapalit nun ay pagbutihin niya ang buhay niya. Yun yung simula At buhay ng pamilya niya. alam mo kung bakit ko sinasabi yan? Dapat malinaw yan. Kasi may mga, biroon lang siguro to, pero may mga ano kasi nagsabihin, ang usapan lang naman, nakagraduate. Ay, oo. Kasi Diba? asawa, yung mga Oo, ganyan. kasi Alam mo nakatapos na. na ako. Oo. Pero ang ibig ko lang sabihin is, makita ko na may kinapuntahan. May degree siya, tapos yung degree niya na yun is may makapupuntahan na. So, sa akin, may nagawa kang mabuti dun sa kapwa mo na alam mo magtatagal kahit na anong mangyari. Yun eh, happy ka na. Pero sabi nga nun, nagkakaroon ng matinding effect daw yung gratitude when it is actually expressed to both to the one receiving and the one expressing. Kaya natanong mo kung Kailangan, Yes. oo. Kasi inisip ko, kahit na hindi siya shoulds and masks, pero diba, pagka, kunyari yung isang taong tinulungan mo, kahit na wala kang ina-expect, pag pero nagpasalamat. nagpasalamat, you feel good about it, diba? Pero hindi mo siya, hindi ka nag-expect. Good. oo, hindi mo siya ina-expect, pero when it expressed to you, diba parang like, Siguro kasi parang, na-recognize niya Oo, na I oo. did something extra. visible ako. It's not Oo, regular. oo. So, yung ganoon. So, parang gano'n, may mga studies na sinasabi na gano'n, na kapag yung lalo na yung nagre-receive, kaya meron din yung isang gratitude exercise din yan no? Yung susulat ka ng letter, gratitude letter, tapos, if you can, babasahin mo siya ng, Out loud. sa taong mo, na pinagsusulatan mo gano'n. At yun ay nagpapakita ng to both individuals ay tumataas yung kanilang well-being, yung kanilang ah, 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 happiness, yung gano'n. Although mahirap yung iba kasi hindi naman very expressive. Kung merong gratitude na personality tendency, baka yung pag-verbalize din ay may mga personality. na lang, huwag nang i-out loud na. Oo, di ba? Yeah. Mm-mm. Alala ko rin mga testimonial dati sa Friendster. Pati sa Facebook. Friends. Come on. Actually, yung isip ko ngayon, di ba? Yung parang, you feel good, no? Kapag, di ba, yung may special mention ka doon sa mo. But even when you're tagged sa isang lang na post, and
pinasalamatan lang. Ingat ko daw. Sige. Magandang qualifier yung pinasalamatan ka. Kasi baka mamaya natagay. Usang ka na ita. Naitag. Pwede mo yung may utang sa akin at magbayad ka na. Diba? Oo, yun. Medyo, papamatang kita. Dito ba? Oo. So, yun. No? So, ano yung, magandang may ano talaga, parang may mga pagkakataon sana na the younger, no, even the older people na ma-exercise yung gratitude. Yeah. Kasi, tulad ng nabanggit kanina, no, it makes you feel happier, yung sense of joy, di ba? At appreciate many things in life. Right. Mm. So, yung mga kapitbahay natin, pwede nilang Isulat ang Isulat. mga bagay that you're thankful for. Oo. You're grateful for. Oo. Mali natin, di ba, makarating doon yun sa mga... Okay, itag yun. Pwede din naman. Oo, itag. Oo, thank you. Or kung PM. ibang tao, kahit nangyayari sa buhay nyo, saan kayo grateful? Yeah. Oo. I think isang bagay din yun. Kaya grateful ako na nandito ako ngayon. At Mm. kasunod na rin kasi ng recognizing sino yung mga tumulong sa'yo. Oo. Right. So, yan. Yung Exercise yun, mga circumstances. kapatid. Oo, maganda yun. So, at least ito medyo digital lang. Digital version, no? At dahil syempre wide naman yung reach ng channel natin. Wow! Ang dami-dami na Subscriber! Meron tayo Yeah. sa ibang bansa eh. So, pwede tayong, malay natin marating, no? Yung, na yun, no? Marating yung taong yun that you are expressing how grateful you are, no? To that person. Okay? At kami din ay grateful kasi Sinamaan na naman kami sa isang episode. Isa yun. Nauna na talaga. Oo, very grateful kami at syempre no mas additional gratitude no kapag syempre nilike, kinoment at Oo sinubscribe. At hindi lang yun, kapag shinare nyo pa, at ipinomote nyo sa mga kaibigan at kapitbahay. Parang hindi tayo magiging namin dyan. Ang dami na Expectations. Shoots pa ever. Hindi na. Appeal. Oo, kasi parang suggestion. Suggestion. Okay. Oo. Kasi nga sabi nila, ay, may freemium tayo, gamitin natin ito. Di ba? So yun. So maraming salamat mga kapitbahay. Thank you very much and see you again. See you! Bye! Amon, pwede nung salita.